Hello guys! It's been a while. Actually, literal. Lagi natin ito sinasabi, it's been a while, di ba? Kasi, grabe talaga. Grabe ang mga schedule. Pero, yeah. I'm Adam. I'm John. And we are the AXTs. So, yun. Tonight, we will be reacting on... Umaaligid. Umaaligid. Actually, by Sarah Heronimo talaga yun. By Sarah G. Featuring and SB19. No? With the collaboration with our Mahalima. Pero with W daw, sabi ni Snell. Ayun o, pero nagpa-blur din ako pag tinatapang ko yung face. Bear with us. Yung camera namin hindi maayos ngayon. Pero, yeah, we will do our best pa rin to give you entertainment. The best reaction video. Wow. Hindi ko gagalaw ulo ko. Yeah. Hindi ako gagalaw ulo. Ano yung reporter? Hindi ko gagalaw ulo ko. But anyways, yeah, we're here. We're going to react on this. Na-spoil ka ba dito? Daming spoiler sa TikTok. Sa TikTok. Oo. Pero as we can see, ako kasi talaga na-avoid ko eh. Yung mga teaser photos nakita ko, pero yung videos or clips wala. Kahapon pa lang eh. Diba? Pero yun nga, kumaga, hindi ako na-spoil. Pero as we can see, it's 10 minutes. It's 10 minutes. Official music film kasi siya. So, may film. Yan. So, we're excited. So, without further ado, let's get this done. And let's start this reaction video. In 3, 2, 1, go. Sorry. Oh. May paano yun, no? Pa-drama. Nakakamiss si Sarah G, ano? Yeah. Ay! Mababogi. We can consider her talaga the queen of P-pop. Hindi, nakakamiss na siya sa mga sa acting. Oo naman. Oo naman. What a treat! Yee! Whispers in the night, umaalog ang mga haka-haka. It's me all the time, mga sabi-sabi at maling nakala. Di makatakbo, may nakasunod o nakaharang o maging sa salamin na hawak-hawak mo. Paano nga ba tayo nagkaganto? Ay, may ganun. Paano ba yan? It's a real gold? Is that real? Here we go. Ano siyang maalala? Nakuha niya na. Whispers in the night, umuulan ang mga katakata. Gotta make it right.
my. What's up? Kahit magtengang ko walay baliwala. Mga mata nila'y nakasipak na ingat na hinahagilap ko ng mga mag-ingat-ingat ka at baka mabihagan ng mga mama, umaaligid. Hindi lang Hey, Pepsi. huwag kang babasta-basta. Gusto yung gitara pa. AFO. Ha? Charot. Ingat sa mga walang magawa, mga bunga nga nila makapang yarihan na yari talaga pag ikaw ay na bulungan nila. Huwag kang makapante sapagkat alam nila pa paano makabaon. Hilidin ang iyong tenga at ang paborito mo na Huli, melodiya. no? Kung hindi mo narinig yung dialogue. Ako'y lulong, bihag ng mga alulong. Makatakas at ang usad ko'y paurong. Dali kong maniwala yan lang ang tanong. Fake news to shake views and make fools. And snakes choose to take roots to make truth. Habang mabulag at katwirang magkalaban, pipilayan ka lang gusto magpalakat. Mas kapatid niya yung girl. Anik na. Umalis ka dito! Umalis ka! Halika na, umuwi na tayo. Ate, Ate, wala kang kwenta! Oh my. Next na kasi to. Di ba may nangyaring part?
Victor! Si Victor! Aray ko! What's that? Ano? Hindi mo sinakan. Hindi, ganun gagawin ko kay Victor eh. Grabe. Wait lang. Okay. Okay. Game. Kaya naman dun okay. sa ano. Ha? Yan. Ayan. So, what can you say about this official music film? No, Umaaligid. Sige nga, ikaw muna. Sige. Grabe. Bilang, ano rin, nagpupursue ng directing. Kumbaga, sa film. Diba? Inaaral mo yung film. Anong masasabi mo? Hindi, ano nga? Sige. Grabe yung cinematic niya, tapos yung color grade, ganyan. Grade 1, grade 2. Grade 2? Grade 7? Hindi, tsaka kasi yung nila, yung story din, na, kumbaga, doon sa, kasi, si Victor, halos sa lahat, may kasalanan siya, no? Mm-hmm. So, ang tawag dun, may reason naman yung galit nila. Technically. Yeah? Okay. Sige. Tapos, grabe yun nga, wala ang galing. What if mag-arte-arte na silang 5? Actually, may, talagang, kumbaga, nakikita mo marunong. At meron silang future if siguro magpupursue sila for acting, di ba? Kaya nakakatuwa na may ganitong klaseng music video tayo nakita for SB19, of course. Di ba? Pero yun nga nakikita. Ano daw? Nakalagay? Sorry. Pero yun. Oo, ang mangas na merong ganitong concept, and also knowing na ang kasama nila is si Miss Sarah Geronimo. Yep. Isang sikat na Kaya artist. masasabi natin na I think si Sarah G is talagang pwede natin makonsider as kumbaga isa sa mga pioneers of pop here in the Philippines. So, kaya ang dami nito matawag sa kanya na talagang queen of P-pop. Kasi pop icon. Pop icon. Yeah. Pop icon. Pero pwede rin naman kasi dahil talagang siya rin yung isa sa mga major artists na nag-pursue ng pop dito sa Pilipinas, di ba? Every time na nagre-release siya, talagang laging bop, laging alam niyo yun, laging talagang maganda yung song, may mga meaning about every time, di ba? And makikita natin dun sa music video, grabe yung ginawa ng lalaki. Ano ang name ng lalaki? Victor. Si Victor. Grabe yung ginawa ni Victor doon sa characters ng SB19 at the same time doon sa babae. Na Kay parang, Lily. grabe kay Lily. Na makikita mo dito yung yung iba't ibang klase ng emosyon, iba't ibang klase ng Galit din. and, yung issues nung 5. and yun nga, as we can see yun nga, the trust issues, the betrayals, di ba? Kumbaga yung pinagkatiwalaan kita, di ba? Parang ano lang ginawa mo, ang dami kitang beses na pinagtakpan, pero ano to? Tapos diba? kasi yung sa unang eksena na sinabi ni Josh na alam mo naman yung nangyari before, parang gano'n. Ano yun? Kumalma ka. Parang something like that. Na alam mo naman nangyari before. So meaning, gano'n na talaga siya si Victor dati. And dito pinakita na yung downfall ni Victor. Kasi parang sumobra na yung pagiging niya. Pagiging mayabang or something, ganyan. Pero yun nga, may nabasa rin kami na you can see this, it depends on your theory or it depends on your interpretation if this is for you is a sense of justice or a sense of revenge, di ba? Parang makikita mo, ano ba, para ba sa'yo yung ginawa nung 5 with Sarah G is deserve ba nung lalaki yung ginawa nila dahil sa
kalokohan or yung mga kung ano-anong bad intentions or bad things na ginawa niya doon towards these characters, di ba? So, masasabi mo bang hustisya ba yung pagkamatay niya? O masasabi mong revenge lang? Or full of hate, full of anger dahil doon sa mga nangyari? Kaya talagang ang dami mo pwedeng mapag-usapan, ang dami mo pwedeng ma-i-explain or ma-interpret dito sa music film na ito. And at the same time, makikita mo yung buhay ng mga ganito, yung mga taong mahilig sa party, mahilig sa mga ganitong klaseng environment, 'di ba? Na parang may ganito, may makikita natin. Hindi naman lahat, pero most of the time, nagda-drugs, merong ganito, may nagsusugal, etc. Kaya talagang it's really portraying how the world works, 'di ba? Na ito, ganito yung mga nangyayari sa mga ganitong klaseng environment, 'di ba? Kaya let's always be, of course, then sa mga nanonood, let's always be careful on the people na nasa paligid natin. Bakit? I thought tingin mo na pinagkakatiwalaan mo or tingin mo na alam mo yun, na akala mo is friend mo, pero in the end pala hindi pala. So yun yung pinoportray dito. Kumbaga, diba, you trusted this friend, pero behind pala may ginagawa na siyang kalokohan, or behind pala meron na pala siyang betrayal na parang ginagawa sa environment nyo o sa inyo, diba, towards you. Kaya grabe yung film na to. And I think meron to sa nauna yung pinaka-music niya na nirelease. Kaya kasi makikita natin dito is more on, meron parang kumbaga sa may cinematic siya, may story. So hindi tuloy-tuloy yung songs. Pero when we talk about the song, parang siyang siyempre bukod sa pop, parang may pagka-wyatt siya, yung vibe niya. Parang medyo, I don't think old school, pero parang basta yung ganun mga tunugan, yung mga parang medyo funky na, alam niyo yun, that kind of vibe na naririnig mo. And grabe yung song din kung titingnan natin. And of course, Sarah G, di ba? Never disappoint, di ba? And sinamahan mo pa ng Kings of P-pop, SB19. And we're looking really forward for this collaboration kasi parang dati pa, parang na to nalilik-lik na, di ba? Parang napag-uusapan na magkakaroon daw ng collaboration si SB19 with Sarah G. And ito nga, nangyari na yung collaboration na to. And sa film-wise, grabe yung yung shots. Ito pinaka-favorite kong shot. Yung, sana yung dito sa dulo, yung silang lima na. Ito. Yung naglalakad sila. Ito. Yung bugbugan na. Oo. Grabe yung eksena dito, grabe yung camera shots. Tapos yung feels niya. Yung feels niya, ayun grabe yung, kumbaga mararamdaman mo yung anger and yung yun talaga, yung the betrayal. Oo. Nilang anim towards dun kay Victor. And yung gigil din. Tapos ayan yung sequence shots nung sunod-sunod sila. Grabe. Ang galing. And kudos din to SB19 kasi siyempre si Sarah G, alam natin artista siya and one of the best actors din in the Philippine industry. Pero kudos sa 5 na atin, siyempre of course SB19 na portray nila yung mga characters niya na well, and nakita mo yung emotions, nakita mo yung bawat character na pinoportray nila na parang nakikita ko si, if I'm not mistaken kung ganito yung pagkaka-interpret ko, parang si Justin parang medyo siya, may pagka-introverted siya. Merong mga may mga tawag sa kanila. Di ba mga tawag sa kanila? Yung nirelease na photos, di ba? Tapos parang, basta marami. Makikita mo yung iba-iba talagang portrayal nila and yung character behaviors nila. Sige nga, tingnan natin. Yung teaser photos yun. Wait lang.
Dito yan. Umaalikin. Oh, eto, ay, sarap. Yan. Ayun, The Protector. Siyempre, The si Protector, Sarah, si The Sarah. Protector. Siya yung kapatid, di ba? Oo, siya yung panganay na kapatid. Si Pablo, the The loyal loyal ex. Ex ni Lily. Tama? Kaya siguro, may something na ginawa na rin si Pablo before. We're not sure kasi pinakita doon yung galit ni Lily. yung galit ni Sarah, ni Rose. Oo nga pala. And at the same time, parang yung sinabi ni Pablo na parang may something about si Victor Oo. or doon sa date niya. Tapos sinabi ni Lily na parang ikaw ba wala? Parang Oo. ganun yung pagkakaano Tapos niya. kasi yung pagkakasabi din ni Sarah G na wala kang kwenta, meaning merong something. Kumbaga parang na nangyari pinagkatiwalaan ka. Oo. But you didn't, alam mo yun, Si Took your Ja responsibility. naman, si Ja is the fragile. makita naman natin, kumbaga Tapos sensitive siya. napansin ko din kasi kaya Pepsi yung iniinom niya. 'Di ba parang nilagyan ni Victor ng Something. alak Mm-mm. or parang may eksena doon na nilagyan ng alak. Tapos gumagano'n siya. Mm. So meaning sabihin natin meron siyang allergy sa alak. Kasi the time na ininom niya na yon, yung binalik na yung alak, 'di ba? Mm. Yung binalik niya na Or pwedeng it portrays din na parang dahil nga fragile siya, nag-anxiety siya. Pwedeng ganun. pwede din. Tapos yun nga yung the time na sinabi Justin, my friend, di ba binigay yung Pepito, my friend. Pepito, my friends! Kasi gumagano na siya. Kasi Ah, parang ginaganon-ganon niya yung leg niya. Napansin ko na, baka may allergy to, kaya Pepsi iniinom niya. oo. Ganon. And Yun then, lang, napansin ko dun sa kanya. The Ride or Die. Si Josh. when you say the ride or die, The ba? Ride Ano or ba ibig sabihin? Die. I don't know really the meaning of it, pero pansin ko din kasi dito sa character ni Josh. Siya yung friend or best friend nito ni Victor. And he knows what Victor can do. Mm-mm. And also, yun nga, sabi niya na sa dulo, na, pag may nangyari or something, humanap ka na ng tropa mo. Mm-mm. Meaning, yun na yung last straw ni Josh kay Victor na bilang friend mo, bilang ako yung taong nakakasama mo sa ganitong bagay. Ito na yung pinakahuling Pagkakataon. Pagkakataon Or na parang beses na. oo. Pag may nangyari pa ulit na ginawa mo, alis Kumbaga na ako. parang ilang beses na siya pinagtakpan eh. Oo, Ilang beses kumbaga, na siya oo. tinolerate Doon doon pa sa lang, mga doon pa lang sa eksena na pinagtanggol. pagpasok nila ng mansion. Tapos may sinabi si Josh na kumalma ka ata yun or something. Tapos itong eksena. Okay. Basta yun. Na alam mo naman yung nangyari noon. So meaning, nandun na siya. Talaga. Mm-mm. Hindi ko na anong literal meaning ng ride or die. Pwede mo na i-search eh. Sige, next. The anxious Anxious. host. Si Stell. Meaning, parang anxious host. Siya yung host ng event. Mm-mm. Pero grabe yung ginawa doon sa gitara niya. Sinira yung gitara. Diba? Tapos ang pagkakasabi kasi, binigay ni Pepe Smith dun sa tatay niya. Which is, yes, si Pepe Smith is Oo. the rock star, di ba? Binigay icon. or parang Legend. oo. Anxious host, oo. Alam ko, syempre pag sinabing host, siya yung may ano ng event. And, oo kasi, naka-display yung gitara dun eh. So, meaning kanyang bahay, parang gano'n. Pwede, yes. Mm-mm. And, tapos, yun nga, tapos binasag pa niya sa harap ni oo, Stella. na parang may kumbaga may sentimental value yung Oo. gitara niya. Hindi na siya Diba? basta gitara eh. Kumbaga there's something on it Mm-mm. na syempre mahalaga kay dun sa character ni Stell. Mm-mm. And lastly, si Ken, the master of the game. Makikita naman natin na sugarol Oo, yung role. tas dinaya siya, di ba? Dinaya Oo. siya ni Victor. Actually, yung nabasa ko rin is dinaya si Josh at si Ken dun sa laro. So, grabe yung ginawa ni Victor. Sa lahat ng characters, meron siyang Pero sa akin, Ginawa. ang makikita ko, kahit anong mangyari, syempre, di ba? We know, pagka may mga ganitong mga pangyayari sa buhay, syempre, nagalit ka eh.
Di ba? Hindi mo rin talaga may iwasan once na nagalit ka. Kasi lumalabas yung real emotions mo. Diba? Tapos sana, meron tong another, sabi natin part 2. Kasi gusto kong makita yung gusto kong makita yung backstory ng bawat character. Mm. Kung bakit sila ganun. We'll see. Depende rin. Maganda, magandang another part yun. Kasi, tinan mo bakit, parang masamang ex si Pablo. Si Pablo. Bakit siya ganun? Bakit yung sa story ni Ja, Ba't siya diba? ganun? Binubuli siya. Hindi, kumbaga lahat, may kanya-kanyang hugot, may kanya-kanyang pinagdaanan, di ba? Pero yun nga, to continue what I'm saying, is yun nga, pag ganito, syempre galit ka, hindi mo rin makontrol yung emotions mo. Minsan, pwede kang makagawa ng masama. Pero, as much as possible, syempre, di ba? Let's always calm down. Kahit man mangyari. Yes, pwede naman, normal naman magalit, pero, yeah, the real emotions comes out kapag galit ka. Your real intentions and yung kung ano yung sinasabi ng heart mo. Ito, ride or die is a slang term describing extreme Loyalty. and unwavering support. So, meaning, Dahil nga sobrang flows niya, lagi na pinagtatanggol si Victor or kaya lagi niyang parang somehow tolerate, di ba? Or pinagtatakpan. kumbaga, you are my ride or die. Pero dahil excuse me. Pero dahil nga tawag dito. Parang kumbaga, syempre, sa character din ni Josh. Or kahit ikaw bilang isang tao, pag may ganyan kang friend, nakakapuno rin yun eh. Di ba? Kumbaga, parang ilang beses mo siya ginanito, pinagtanggol, pero hindi pa rin siya nagbabago. Mahirap yun. Kaya nakita natin, parang talagang sumabog na si Josh doon sa story. Pero yung gusto kong makita yung backstories nila. Pero ikaw, masasabi mo, kung deserve ba ni Victor yung nangyari sa kanya? Deserve. Pero syempre, it is a bad way of doing it. Pero, Dito sa film. hindi, kumbaga, in the film-wise nga. In the film aspect, perspective. Pero kung ako, kung ako rin naman, gumagawa rin naman ako ng stories. Somehow ngayon nagdidirect ako. Dito sa story na to, he really deserves that kind of treatment. Pero, syempre kasi, tinan mo, 6 laban sa isa. Oo. And doon din kasi sa doon sa part na yung silang 6 parang yung sequence shots Yung iba-ibang na iba-ibang sa dulo. Hindi mo rin masasabi sinong pumatay talaga sa kanya. Pwede. Kasi Parang kumbaga parang nakikita natin din dun sa story is syempre possible na silang 6 ang mapagbibintangan kasi sila yung nandun nangyari. oo. So hindi mo alam. Tapos sila yung kumbaga may naging kaaway ni Victor that day. Pero hindi mo masasabi kung sino talaga yung Pumatay. pumatay. Kasi dun sa eksenang yun nga, yung sunod-sunod sila. Tapos magkakaiba ng iisa lang yung pwesto nila eh. Pero, para silang nag-ano kay Victor. So parang it represents of something na parang lahat sila ganun yung galit. kay Victor. But in the end, But in the Victor end, is dead. But we don't know sino yung... pumatay. Oo. So nakita mo lang na sa huli, nagsama-sama sila. Pero yung sequence shots na yun, isa-isa silang bumabanat eh. Pero wala sila sa paligid. Kumbaga kung si Ken, wala yung 5. Oo. Tapos kung si Ganito, wala yung 5. Kumbaga isasali-salitan sila. Tapos pati yung mga nila, ano bang tawag doon? Yung pag interrogation, di ba? Interrogation. Yung sa umpisa na, tinapos ko, ako gumawa, ako. Di ba ganun mga sagot nila? Parang, kung ako yung mag-interview sa kanila, hindi ko alam kung sino talaga yung totoong gumawa. Pero yun, film-wise, deserve ni Film-wise. Victor. Pero syempre, guys, this is just a fiction. This is just a film or parang a concept. Huwag natin gawin yan. Film-wise, Kumbaga, oo. story-wise. Tapos, if maglabas sila ng other part of this Parang sequel. music film, dun, Or prequel, di ba? oo. Pero- O what if gawin ng full film? Maganda rin to Pwede, Maganda pwede. rin tong kumbaga backstory nilang 6. Diba? Hindi imposible kung Sama kung- mo na yung backstory ni Victor. hindi imposible kung ipupush or maraming magugusto doon sa ganitong klaseng concept, syempre, 'di ba? Pagka na-hype,
Pwede rin yan, pwede yan. Ganito rin kasi yung mga klase ng film na gusto kong maging kasama sa prod. Ganun. Pero yun nga, story-wise, deserve daw para sa kanya. Ako naman, possible, oo. Pero, in a reality sense, hindi talaga. Kasi syempre, dapat, hindi naman i-forget galit ka, pumatay ka. Hindi yun valid. Kasi bakit nagsasala ka pa rin. Pero in this story, di ba, kumbaga parang nakita mo talaga yung portrayal ng galit niya. Di ba? They have parang, baga napuno na silang lahat. Kanya-kanya. Tapos dito, yung acting wise nung nilang 5 ng SB19. Kahit sabihin mong hindi mo masyado naririnig yung mga sinasabi nila. Kahit sabihin mong subtitle lang. Nakita mo yung emotions Oo. Kahit di mo naririnig yung boses. Yung buka lang ng bibig and then yung subtitle. Makikita mo pa rin yung parang nakakala ko naririnig ko sila eh. Siyempre, alam mo yung boses niya, pero tapos parang dahil may subtitle, naririnig mo. Tapos yun, yung acting wise nila. Masasabi natin there's room for improvement. Room for improvement. Pero grabe yung pero not bad. feels. Diba? Not bad. Pero alam ko kasi din sila syempre. Oo naman. Win-workshop. Parang ganun, win-workshop. Nakalimutan ko sino yung nag-workshop sa kanila eh. Pero, ang pinaka-gusto kong part dyan is yung moment na pumasok si Sarah G dun sa room. Tapos kinatok niya, tinignan niya si Lily. Anong ginagawa mo? Ayan. Gusto ko yung pagka-transition nung nagkaroon ng dialogue. Oo. Di ba na parang a moment of silence. Nawala yung sound, nawala rin yung music eh. Tapos nag-dialogue sila ni Pablo. Oo. Diba? Doon pa nga lang sa word na ate. Alam ate. mo na yung ni Pablo na he wants to tell you something. Pero si Sarah G, ano sabi niya sa kanya doon? Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Diba? Parang the emotion is there talaga. Tapos transition ulit, balik ulit. Diba? Ang cool lang nun, ang cool nung scene na yun kasi wala, talagang the feels, diba? The emotions, mararamdaman mo talaga. Yeah? And it's really good to see again si Sarah G na umaarte. At syempre umaawit, diba? Kumbaga two kinds of art na ginagawa niya na in the film industry and of course in the music industry, but pinagsama niya together. And hindi lang together with SB19 as well. Kumbaga total package. Total package, yes. Again. Ay, shucks, ang ganun. Wala pa. Ay, walang Pasanayan, umaalong ang mga haka-haka. Gets me all the time. Mga sabi-sabi ang Taglish to eh. nakala. Di makatakbo, may nakasunod o nakaharang o maging sa salamin na hawak-hawak mo. Paano nga ba tayo nagkaganto? Kahit magtingang ko, wala. Mga mata nila'y nakasipat na. Ingat ka, hinahagilap ka ng mga mama, umaaligid. Mag-ingat-ingat ka, baka mabiyag ka ng mga mama, umaaligid. Idilat ang mata, huwag kang babasta-basta. Ingat sa mga whispers in the night. May katunog din siya na parang familiar song. Parang standing next to you. Parang ganung vibe. Gotta make it right. Kailangan ko malas habang may pag-asa. Paano tatakbo kung nakasunod o nakaharang o I'm actually the one who won't let go. Mukhang alam ko na kung ba't nagdagat to. Kahit magtingang ko walay baliwala. Mga mata nila'y nakasipak na. Ingat na hinahagilap ka ng mga umaaligid. Mag-ingat-ingat ka at baka mabihaga ng mga umaaligid. Idilat na mata, huwag kang babasta-basta. Ingat sa mga umaaligid. Ingat sa mga umaaligid. Ingat sa mga walang magawa, mga bunganga, nila makapang, yarihan na yari talaga, pag ikaw ay
Pablo. Alam nila pa paano makabaon. Ilitin ang iyong tenga at ang paborito mo na melodiya. Nakakulong sa bulong-bulong, ako'y lulong, bihag ng mga alulong. Makatakas at ang usad ko'y paurong, matadali kong maniwala, yan lang ang tanong. Fake news to shake views and make fools. Hey, let's Snakes go. choose to take proofs to Rapper. make Rapper era. Bulag at katwirang magkalaban. Pipilayan ka ng gusto magpalakan. Lalabas na siya. Hey. Oh, hey. Dance break, para mga dance break eh, no? Uy! Di ba may Acer? May Acer na paparating, di ba? Di ba kasama si Sarah G dun eh. Alam ko nang ako'y Nakakaramdam ako ng live stage. Wala sa mga Nakakaramdam ako ng live stage collaboration. SB19 natin sa akin. Kaya pala eh, tayo ng dito. Producer. Yes. Producer, kuya. Sino si kuya? Si Kuya. Hindi, pero Grabe, amazing. I think may extended version. So I think lang. May unextended. Charot. Hindi, mayroon tong choreography na alam tingin ko. Yung dun sa ano. Mukhang possible na, I don't know, na hindi lang siya music film, meron siyang separate, pwedeng possible ha, na parang performance video or choreography video, or kung hindi, sa live performances talaga niya gagawin. Nakakaramdam ako nga sa Acer. Pakiramdam. Anong pakiramdam? Pero sa Acer, Gusto ko sa manood. Acer na baka meron silang kanta na i-perform. Ang hirap kasi nung Itong biglang- maaligid. Kasi nung naalala ko nung Acer, dati, nag-perform din sila, yung SB19. Perform nila yung Kalakal at that time kasi kakalabas lang din halos. Tapos nandun si Glock 9, di ba? Pero ngayon, dahil si Bilis Sarah G, Warrior na yun. if I'm not mistaken, nandun si Sarah G, possible to na i-perform nila itong umaaligid doon. Di ba? So, yeah, we're looking forward for the live performance. And kung SB19 niya, grabe, live performance. Live monsters, para pa kay si Sarah G, di ba? Na ang dami nang napatunayan. magkasama pa sila. Oo. And si Sarah G, nakakatuwa yan, di ba? Ever since dati, nakikita mo, kumakanta lang. Tapos bilang nag-pursue siya sa dancing, natuto. Ayun. Kaya for sure, may choreography yan. At talagang may dance break akong narinig eh. Yung part na yun eh, mukhang dance break yun eh. So yeah, we're looking forward for this performance na possible na mangyari. Nakatuwa. Wala eh, ganun talaga eh, di ba? May mga moments. Free kasi yung sa Oo Acer. Ang kaso, ang hirap nung mga nila. Nung mga challenge. Pero yeah, this is a bop and Hirap. let's support Sarah G, let's support the SB19, di ba? Dito Tapos sa kanilang ito, bagong collaboration. ano ni Sarah G, yung G Music PH. Di ba? Ay, oo nga, yung parang bagong baby niya. Hindi, actually, ito, under Viva pa siya. Pero I may mean, collaboration with G oo, Productions. G Music. Dahil ito na yung parang sarili niyang label, sarili niyang, Grabe. di ba, na ganito for music. Kaya, yeah, let's support them through all of the remaining years. Siyempre, sa kanilang mga careers. And let's look forward for more collaborations, more interactions ng mga amazing artists na ito. Kasi lahat sila artists eh. Kumbaga, SB19 is SB19 pero kanya-kanyang may different personas, with different solos din sila. So, talaga, artist sila lahat, di ba? Siyempre, with Sarah G as well, na it's a pop icon and one of the best performer of all time dito sa Philippines. I think, in the whole world na rin. And yeah, yun yung masasabi ko. This song is a bop. I really like it. Gusto ko yung bassline, gusto ko yung pagkaka-arrange at pagkaka-produce ng beats, di ba? Yeah. It is really danceable. Masasabi Paano ko. yung danceable?
boom. Ganun. Hindi, pero danceable siya. Kumbaga, as a dancer, kumbaga, vibe eh. Mararamdaman mo eh. Di ba? Mararamdaman mo eh. Hindi, mararamdaman mo. Kumbaga, yung pag narinig na isang dancer, parang, yung feel, ang sarap nito, parang, ang sarap to i-perform. It makes me dance, parang it makes me groove, it makes me move, di ba? Yun yung naramdaman ko dito sa Umaaligid. Syempre kanina hindi tayo makapag-focus kasi focus tayo dun sa film. So parang ako na-appreciate mo yung song at the same time, pero yung attention mo nandun ka sa film, ano nangyayari sa film, ano yung story niya. Pero ngayon nung narinig natin the actual music, naramdaman ko yung kasi yung looking for SB19 actor era. Oo naman, diba? Pero yun nga, yung sinasabi ko na may katunog siya, which is ganun yung feels din. It doesn't mean na dapat natin i-compare. Sinasabi ko lang na kung ano yung naramdaman ko rin, syempre dun sa sinabi kong song na yon, naramdaman ko rin dito. And magkaiba sila ng, syempre, ng vibes, or magkaiba sila ng meaning, diba? Hindi ibig sabihin na may katunog, yun na yun. Diba? Pero I really appreciate this Umaaligid. Kasi, syempre, di ba? You really? Yeah. Yung artist na nagpe-perform, mga inahangaan natin. So, yun. Basta sa akin, this is really, really a good song. And, yeah, it's a bop. So, anything else, John, before we end? Talagang looking forward ako if meron. For the actor era. Acting Tapos era yung pala. Yung nito. Yung film, no? If may part if possible, di ba? Sabihin natin na talagang i-push nilang short film. Short films, may episodes, di ba? Tapos may... Ang ganda kasi ng story niya din. Na parang, parang bitin 10 minutes, di ba? Oo, yung backstories din kasi. Yun. Pero yeah, looking forward for more collaborations, for more contents from Miss Sarah G and of course SB19. So yeah, 18 sa mga napanood nito, itong reaction video na ito, diba? I hope na naibigay namin yung mga inputs namin, mga na-observe namin. And of course, we're also interested sa mga opinions nyo. We're interested sa mga theories, interpretations nyo dito sa music video o dito sa song na Umaaligid. So please feel free to comment down below yung mga thoughts nyo about this song and the film itself. And of course, continue to support them, stream this music. They deserve all the support and all our love. Siyempre, di ba? Binibigyan nila yung best nila for our music industry. Kaya, ibalik natin sa kanila yun. Di ba? Kaya, yeah. Let's continue to stream and support SB19 and Miss Sarah G. So, if you're interested pa for more contents, for more reaction videos, kahit yan hindi P-pop, kahit K-pop yan, we miss na rin ang mga K-pop reactions. Please feel free, di ba, to comment down below kung may gusto kayong P-pop group na reactan namin or K-pop group, i-comment down nyo lang, di ba? And if you want to support us, di ba, as well, you may subscribe pa rin sa amin dito sa mga social media platforms namin and sa YouTube talaga. And for our Patreon, di ba? Kung gusto niyo ng mga exclusive contents or just comment down below lahat ng mga suggestions nyo and we will read your comments and di ba? Magre-reply kami back. And we appreciate your support throughout the years, throughout the journey ng aming AXE YouTube channel. Kaya maraming salamat. If you finish this video, always stay safe. God bless you. And yeah, mag-iingat lahat tayo. Bye-bye! Umaaligid. Bye.